So gusto ko lang i-share sa inyo guys kung magkano ba yung bayarin or upa ng bahay dito sa New Zealand. So hindi puro parehas yan. Which is magbibigay lang ako ng base sa experience ko or experience namin dito sa New Zealand. Which is 5 tao kami sa loob ng isang bahay. Bali 2 kwarto siya. So sa isang kwarto, 3 tao. Tapos dito sa amin, bali 2 kami. So sa loob ng isang bahay na yan, hindi naman siya kalakihan. So sakto lang, good for 5 person na siya guys. Medyo mahal siya kung tutusin. Dahil yun nga, nakabase kung saang area ka nakatira. Dahil nakatira kami malapit sa sentro, which is dito sa mga bilihan ng mga kailangan mo, mga groceries, sa city center kung tawagin, medyo mas mahal siya. Pero kung nakatira ka naman sa mga parting malalayo, siguro mga nasa almost 2 hours something, mga ganun, or mga 1 hour something bago sa trabaho mo, medyo mas mura-mura siya. Depende kung gaano kalaki yung bahay na inuupahan mo, kung ilang kwarto inuupahan mo. Nakadepende rin din yon. So dahil kami, good for 5 person na nga kami, so ibig sabihin, kinuha namin yung parang pinaka middle class lang siya, kumbaga. Yung binabayaran dito or pinaka basically na binabayaran or bayaran ng bahay dito, which is weekly. So dahil hindi namin kaya yung weekly na bayaran, ibig sabihin nakabase kami sa sinasahod namin or sa sahod namin, which is every fortnight. So yung fortnight na tinatawag dito is yung every 2 weeks. So every 2 weeks kasi dito, yun yung sinasahod namin. Sumasahod kami every 2 weeks. So ganun pa man, pumayag naman yung may-ari na okay, sige, walang problema. So ayan na nga, punta na tayo sa point na kung magkano binabayaran namin dito sa New Zealand. So sa isang fortnight, ang binabayaran namin dito sa New Zealand, which is nasa 1,800. So kung pagbabasehan mo ng weekly, nasa $900 siya per week. So dahil every 2 weeks kami nagbabayad, so 1,800 siya. So imagine mo yung 1,800 pag kinonvert mo sa Philippine peso. So 2 beses kami bayad sa loob ng isang buwan, nasa almost $3,600. Nasa almost 126,000. So $35 per peso ang palitan ngayon dito. So ibig sabihin nasa $126, 126,000 sa loob ng isang buwan. So imagine niyo yung guys, ang binabayaran mo, gaano kalaki sa Pilipinas yung ganong halaga ng bahay na inuupahan mo kumpara mo dito sa New Zealand. So sinasabi ko lang based sa experience ko, hindi madali, lalong-lalo na pag maghahanap ka ng bahay na mas mura-mura. Hindi madali maghanap, napakahirap guys. Sa totoo lang, nakailang lipat na kami kung tutusin, nasa isa, pangalawa, pangatlong lipat na kami na magkakasama. Dahil siyempre, ginawa rin namin na maging practical. Kumbaga parang gusto rin namin na mas makamura dahil hindi nga talaga kaya kung tutuusin yung almost yun nga 1,800 per fortnight. So ang laki nun kung tutuusin, kaya kailangan din mo rin talaga na maging practical na makapaghanap ka ng bahay na mas mura-mura na naaayon at kaya sa budget natin, lalong-lalo na sa sinasahod natin, which is napakahirap maghanap. Kumbaga hindi basta-basta dahil yun nga, marami rin mga tao na naghahanap ng mas mababa pa kung tutusin. So i-divide mo yung 1,800 sa 5 katao, nasa 360 kami per fortnight. So malaki pa rin siya talaga. Pero yun nga, including na lahat yung mga bills like sa tubig, sa kuryente, sa internet o wifi, gano'n. Naka-include na lahat yun. Pero kompleto na lahat ng gamit. Na-include na siya. Kama mo, sopa, lahat ng mga needs mo, washing machine, lutuan, lahat. Kompleto na lahat yun, naka-include na siya. Pero yun nga, mabigat pa rin siya sa bulsa kahit 5 na kami guys. Hindi basta-basta yung binabayaran naming upa dito sa New Zealand. Kaya yun, sa mga nagbabalak na pumunta rito o gustong pumunta rito sa New Zealand, sobrang mahal na guys. Kaya yun nga, napakabigat sa bulsa basta-basta. So imagine mo yung 126,000 a month na babayaran mo.
Based sa experience ko talagang napakabigat siya guys, sobrang bigat. Imagine mo na lang yung binabayaran mo na yan na hindi naman mapupunta sa'yo, which is all goods naman siya. Maganda, tapos malinis, tsaka protektado ka, which is may CCTV kami. So all goods naman siya, pero talagang kailangan din namin talaga maghanap pa ng mas mura pa rito guys, kaya yun. Nag-decide kami na kailangan din namin na maghanap ulit ng panibagong bahay. Nakakalungkot nga lang isipin dahil pangatlong bahay na lipat na namin, which is hanggang sa etong next week na lang kami rito. Dahil maghahanap na naman kami ng panibagong mauupahan na mas mura-mura pa siya guys. Yun lang yung gusto ko lang i-ano sa inyo, i-share sa inyo at sabihin sa inyo na ganun yung talagang reality ng buhay dito sa New Zealand. Napakamahal ng mga bayarin dito. Ingat kayo lagi diyan guys. Salamat.